Pangatlong point under bakit naging advantage si Sara yung impeachment trial is that binigyan ng Congress ng pagkakataon si Sara Duterte at kanyang kampo na ipahiya itong Congress at ang mga congressman, mga kababayan. Bakit? Dinala nila itong issue na ito dito sa impeachment trial which is considered as neutral ground on the part of Sara Duterte, mga kababayan. Okay, mga nagmamagandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video, mga kababayan, ngayon. At ito, pag-usapan natin. Nako, akala ko tapos na tayo dito sa patungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin kasi hindi lang nahahalata ng mga kongresistang ito o mga congressman ito na ito, tinutulungan nila dito si Sara Duterte, mga kababayan. At ito, tinutulungan nila na parang mapamadali yung pagtakbo ni Sara sa 2028, mga kababayan. Ito, explain natin. Ito, subaybayan ninyo hanggang sa huli kasi pag-usapan natin ano yung mga posibleng resulta dito sa pagpe-pressure ng mga kongresista na umpisahan kaagad yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Pangalawa, pag-usapan din natin kung bakit nagiging advantage yung impeachment trial dito sa kampo ni Sara Duterte or kay Sara Duterte mismo, mga kababayan. And then, yung pangatlo, pag-uusapan natin kung ano yung bakit parang mas okay dito kay Sara Duterte yung kahit anong resulta ng impeachment trial, mga kababayan. Again, subaybayan nyo hanggang sa huli kasi pag-usapan natin ito, explain natin ito. Okay, kung kayo, supporter kayo kay Sara Duterte, tingnan ninyo, pakinggan ninyo yung explanation ko para at least para tayo sumusuporta dito kay Sara Duterte, magiging kampante tayo sa magiging takbo ng impeachment trial. At kung kayo, galit kayo kay Sara Duterte, tignan ninyo ito kung ano kayo comment kayo dito. At the same time, tignan nyo itong mga argumentong ipipresenta ko kung agree ba kayo dito or disagree. Kung agree kayo, mag-comment kayo. Kung disagree kayo, mag-comment din kayo para at least malaman din natin kung saang parte kayo mag-agree or disagree, mga kababayan. Okay? So ito, umpisa na natin. By the way, paki-like and share ng video natin, mga kababayan, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, sa lahat ng mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat at umabot na po tayo ng 4,700 subscribers, mga kababayan. Patuloy po kayong suporta dito sa ating channel. Okay, ito umpisahan na natin ito. May balita tayo dito galing sa Naghahanda kami ng mga malakihang meeting together with the mga complainants ng 1, 2, and 3 na para ma-push yung Senate. A statement saying that While House leaders have said that they will leave the trial schedule to the Senate's discretion, La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega hopes senators will listen to the public's clamor. Kung ganyan kalaki yung clamor ng public, siguro kailangan nilang i-reassess or tignan nila kung what's the best course of action na ito. So, pause lang. Tigilan muna natin dyan, mga kababayan, kasi ito pag-usapan na natin. Ayun na nga, mga kababayan, kung napansin ninyo, minamadali talaga. Gusto talaga nilang umpisahan na itong impeachment trial, mga kababayan. Okay? So, ang nangunguna talaga dito, kung napapansin niyo, ito makakaliwa. Kasi nga, sila nga unang nag-file ng impeachment case, 3 yung final nila, mga kababayan. At yung gusto na talaga nila. Tandaan nyo, kinalimutan nila yung issue sa bicameral committee meeting, mga kababayan, na nandoon na sa Supreme Court. Kinalimutan nila at ito, nakafocus la dito ngayon sa impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi ko lang alam kung napansin ito ng karamihang kongresista na hindi membro ng mga kakaliwa na parang nilalaglag sila dito ng itong grupong ito na gusto talaga umpisahan ng impeachment trial.
Bakit? Kasi nga ito, sumasang-ayon sila na talaga dapat umpisahan na. Kasi nga yan talaga daw yung clamor ng karamihan ng taong bayan. Hindi ko lang alam kung totoong clamor ba talaga yan o baka clamor lang ng mga kakaliwang grupo yan mga kababayan kasi galit sila dito sa mga Duterte. Naapektuhan talaga sila dito sa kung anong ginawa ng mga Duterte laban sa mga kakaliwa, mga kababayan. Tandaan nyo, si Presidente Rodrigo Duterte hindi nag-ceasefire noon sa anong kinalaban niya itong mga makakaliwang grupo. Ito na nga, talagang gusto nila matanggal itong si Sara Duterte. At sinang-ayunan naman talaga ng ibang kongresista. Ito mga kababayan, hindi lang napansin, ito pag-usapan natin na may tatlong pag-usapan tayo dito. Kasi sa pagmamadali nila dito sa impeachment trial, of course hindi pa nag-uumpisa yet ito yung mga nakikita natin. Na sa pagmamadali nila dito, tinutulungan nila dito si Sara Duterte mga kababayan at ang kampo ni Sara Duterte. Bakit? Ito, explain natin. Number 1, mga kababayan, pinipressure ng Congress nga ngayon na umpisahan yung pinapressure ng Congress yung Senate na talagang umpisahan yung impeachment trial. Bakit? Kasi mga kababayan, it's now or never. Okay? Kasi maraming abogado, lalo na si Atty. Makalintal, Senator Yon, sino pa basta maraming mga abogado mga kababayan na sinasabi kapag lalampas pa ng eleksyon itong impeachment trial, mababasura or magiging patay na ito mga kababayan. Kasi nga i-reapply and then i-consider yan na bago. And bawal na yan. It's now or never. So dapat nga umpisahan bago mag-eleksyon or dapat tapusin bago mag-eleksyon mga kababayan. Kung lalampas ng eleksyon mga kababayan at magpapalit na ng mga senator judges, posibleng mababasura. Okay? Yun ang explanation Makalintal. Kailan pa ulit magsasampa ng impeachment? 1 year after pa mga kababayan. So most likely 2026 na yan. Ngayon, questionably pa kung sa 2026 or after ng 2025 election, magkakaroon ulit ng majority doon sa Congress na kakampi ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. So, questionably yan. So 2026. So, sabihin natin magkakaroon sila ng numbers doon sa Congress. So, magpa-file sila 2026 ulit. Maghihiring ulit. Ang problema, kung ano na ulit yung isyong ibabato nila. Kasi, alam na ni Sara na talagang ipa-impeach siya ng Administrasyong Marcos. So most likely, kung ako si Sara, hindi ko na pagbibigyan or bibigyan ng oportunidad itong mga kongresistang ito na makapag-take advantage sa akin. Katulad nito, na napakagat si Sara Duterte doon sa confidential funds. So ginamit yun para tirahin siya. Most likely by 2026, careful na itong si Sara Duterte mga kababayan. At ito, anong resulta nito sa pagpe-pressure? Yun na nga, simple yan. On the other side mga kababayan, dito sa mga senator mga kababayan, ang epekto nito, political side, magbabacklash ito sa mga senators mga kababayan. So kung mangyayari ito before the election, magdesisyon sila dito sa trial ni Sara Duterte or sa impeachment, makikilala ng taong bayan or ma-identify ng mga taong bayan kung sino yung mga senator na hindi na dapat iboto. Regardless kung anong stand nila mga kababayan, kasi lalabas yan doon, lalo na kapag ikaw sumubaybay ka at maganda yung halimbawa ebidensya na ipinisinta ng kampo ni Sara Duterte and yet bumoto ka na convict si Sara,
most likely, imamarka na ng mga taong bayan. Lalo na nung INC, mga kababayan. Or yung mga grupong sumusuporta kay Sara Duterte. Okay? Yan yung political side. Okay? On the legal side, mga kababayan, kung natatandaan niyo, sinabi na ito ni Sara Duterte na 2013 pa lang, 2013 tuloy, 2023 pa lang, nag-prepare na sila nito, mga kababayan. Nag-prepare na sila na mayroon talagang mangyayaring impeachment laban kay Sara Duterte. Okay? So basically, kung anong manangyari within 2023, nung time na nalaman nila itong plano na impeach si Sara, hanggang ngayon, may nakolekta na itong sapat na ebidensya, mga kababayan, para susuporta doon sa claim ni Sara Duterte. On the other hand, mga kababayan, doon naman sa Congress, alam ng mga kongresista kung ano yung strength ng ebidensya nila at ng mga witnesses nila, mga kababayan. Kasi doon sa hearing, lalabas yan kung meron ba silang influensya doon sa kanilang congressional hearing, mga kababayan. Kasi doon sa Congress hearing, posible na sila lang naman doon nagtatanong. Most likely, inimpluwensyahan nila yung mga resource speaker. Inimpluwensyahan nila. Hindi natin sinasabi na lahat, of course. Yet, posible yan. And yet, alam ng mga kongresista ito. Anong mangyayari? Lalabas yung tunay or totoo kapag nagkakaroon na ng cross-examination, mga kababayan. Okay? Halimbawa, yung kay Undersecretary Mercado na binigyan daw siya ng pera galing ni Sara Duterte, mga kababayan. Yung claim niya galing kay Sara Duterte daw. Kaya may mga sobre siya. Immediately tinanggap ng Congress na talaga galing kay Sara Duterte. Nako, ang question niyan, mga kababayan, kung talagang directly ba galing kay Sara Duterte. Halimbawa, kung totoo lang yan, kung directly galing ba kay Sara Duterte, what if pinadaan pa ng ibang tao? Questionable yan, mga kababayan. So yun na nga, yung legal side, na-prepare na nila yan, mga kababayan. Okay? So ito, pangalawa, advantage ni Sara yung impeachment trial, mga kababayan. Bakit? Okay? Kasi, yung mga taong nanonood or nakikinig ng balita, lalo na yung mga taong objective at saka undecided, kung yung parang naging neutral lang, mga kababayan, at nang binalita na nagkaroon ng issue doon sa confidential funds ni Sara Duterte, napaniwala nila na nagnakaw itong si Sara Duterte. Okay? So ngayon, mga kababayan, during the impeachment trial, of course, isa yan, kung yung confidential funds, isa yan sa mga issues na binabato nila. Kung mapatunayan na talagang walang kasalanan si Sara Duterte, mga kababayan, most likely yung mga tao babaliktad at maniniwala doon sa kampo ni Sara Duterte. Okay? So, yan yung isang advantage. Pangalawa, yung pressure, mga kababayan, nandito sa prosecution. Kasi sila yung nagbato ng issue. So dapat, nasa kanila yung role na i-prove talaga na si Sara Duterte may kasalanan. Ito nga sinasabi sa balita, isa lang kailangan nila na para i-convict si Sara Duterte at maalis na. At ito daw yung gagamitin, yung resulta ng investigasyon ng NBI, daw yung gagamitin para i-convict si Sara. Okay? Anyway, again, pressure yan on the part of the prosecution, mga kababayan. Pangatlo, hindi para pangatlo. Pangatlong point under bakit naging advantage si Sara yung impeachment trial is that binigyan ng Congress ng pagkakataon si Sara Duterte at kanyang kampo na ipahiya itong Congress at ang mga congressman, mga kababayan.
Bakit dinala nila itong issue na ito dito sa impeachment trial, which is considered as neutral ground on the part of Sara Duterte, mga kababayan. O, di ba? Kasi nagkakaroon ng cross-examination. O, posible, compare doon sa Congress hearing, mga kababayan, advantage, 100% advantage yun ng Congress. Kahit anong sabihin nila doon, kahit anong ipalabas nila doon against kay Sara Duterte, mga kababayan, walang opportunity si Sara Duterte na sumagot doon at idepensa yung kanyang sarili. Okay? So walang opportunity. So lahat, laro nila doon. O laro nila doon sa Congress. And yet, dinala nila itong issue na ito, dinala nila ang laro nila doon sa impeachment trial at ito, binigyan nila ng chance na somehow ipapahiya sila dito. Instead of zero chance sana. Okay? Kasi in the first place, mga kababayan, pinahiya nyo na si Sara Duterte kasi tinawag nyo ng Inday Lustay, naglustay ng confidential funds. Kasi 'di ba, sinabi nyo yun, walang pumipigil sa kanila, 'di ba? Na mga kongresista na yan, sinasabi nila na sinasabi nila na may threat, may assassin, papatay sa Pangulo. Sinasabi na walang pumipigil sa kanila. Yet, itong mga tinatawag nila kay Sara Duterte, kung dadalhin nila ito doon sa impeachment trial, mga kababayan, mayroong babara sa kanila. Okay? So most likely, posibleng mapapahiya sila. Kasi ngayon nga, sinasabi natin na si Sara, wala nang pakialam kasi pinahiya nyo na siya eh. Ito lang, binigyan nyo lang siya ng chance na makaganti doon sa impeachment trial. Okay? Kasi kung ako yung kongresista, gusto ko lang ipahiya si Sara Duterte para hindi manalo for 2028, mga kababayan. Kung ako lang, hindi ko nadadalhin sa impeachment trial. Kasi, baluarte ko na yung Congress. So, pwede naman kaming mag-hearing lang dyan. Ipagpatuloy lang namin yung hearing ng Committee on Good Government patungkol sa confidential funds. At the same time, patungkol doon sa mga issue sa DepEd nung time na si Sara Duterte yung secretary. Diba? Para of course, hindi sila makasagot. Then, sino yung mga resource speaker doon? Katulad ng ginawa nila kay Grijaldo na, ito, confirm mo lang to. Walang makapipigil sa akin. Kasi ako congressman, nasa Congress tayo. Yet, dinala mo yung laro mo doon sa neutral ground. Karoon ng chance. So ito talaga, advantage talaga to ni Sara Duterte, mga kababayan. At ito, pangatlo. Kung ano man ang resulta ng impeachment, mga kababayan, halimbawa lang, i-convict talaga si Sara Duterte, mga kababayan. In the first place, ang nagpatakbo ni Sara Duterte, mga kababayan, ay yung tao. So basically, magkakaroon na ng mas tahimik na buhay si Sara Duterte, mga kababayan, kasi lalayo na siya sa politika. At yan yung gusto niya. Di ba? Kaso nga lang, on the part of Sara, medyo hindi sana maganda on the part of history. Kasi mailagay siya sa history na in-impeach. Yet, kung titignan natin, mga kababayan, magkakaroon siya ng tahimik na buhay. Pero, pinapakita dito, mga kababayan, ang pag-insulto doon sa 32 million na bumoto. Kasi insulto ito sa demokrasya ng Pilipinas. Kasi nga, nag-e-election. Bakit pati nag-e-election? Kung sinong manalo, i-impeach nyo lang pala. Di ba? And yung mga nag-impeach, hindi naman talaga totoong boses ng mamamayang Pilipino. Okay? So, ito yung mga tatlong puntos na nakikita natin dito, mga kababayan. Yun nga, yung una, anong posibleng mga resulta ng pag-pressure ng Congress dito sa Senate? Yan, pangalawa, yung impeachment trial is talagang advantage ito ni Sara Duterte, mga kababayan.
And doon ka na, ang mga resulta, kung impeachment na si Sara Duterte, ay, ito pa pala. Yung pangatlo, yung kung anong resulta, kung impeachment na si Sara Duterte dito, yun na, magkakaroon na tahimik na buhay. Pero, kung sabihin nating magiging objective itong mga senator, mga kababayan, at hindi nila makonvict dito si Sara Duterte, pinapadali ng Congress itong pagtakbo ni Sara for 2028, mga kababayan. Kasi kung hindi ito i-convict nila at hindi mapatunayan na may sala ito, basically pinopromote nila dito si Sara Duterte, mga kababayan, na talagang tunay na nagsiservisyo ito sa taong bayan. So trapped sila ngayon, mga kababayan. Kaya ang goal talaga nila dito, lalo na itong makakaliwa, na talagang i-convict nila, gusto nila ito makonvict si Sara Duterte. Ang nakikita ko lang kaya bakit minamadali nila ito, kasi parang hawak ng administration yung karamihan sa mga senator, mga kababayan. Yun nga, sa akin, mas okay na sa akin na talagang matuloy ito bago mag-election para lalabas talaga yung totoong mga may concern sa ating bansa ng mga senador na tumatakbo ngayon, mga kababayan. Kasi ito, number one, sasabihin na natin, itong si Amy Marcos, medyo questionable pa itong mga kababayan. Kapaling-paling. No. Nagiging safe ito. Kaya ito, lalabas dito during the impeachment trial kung ano ba talaga dito yung totoong stand ni Amy Marcos dito, mga kababayan. O kung neutral ba ito, talagang objective ba ito. So makikita natin dito. Okay? So again, yun muna. Again, recap natin. Anong resulta ng pag-pressure ng Congress? Again, it's now or never. Kasi it's now or never. Pangalawa, advantage ni Sara yung impeachment trial. Bakit? Yung mga taong objective and undecided at nagalit na kay Sara dahil sa paninira, posibleng babalik. Then, pressure yung prosecution. Then, pangatlo, binigyan si Sara Duterte ng opportunity para ipahiya rin itong mga kongresista na ito na nag-file ng impeachment at pumirma. Then, pangatlo, kung hindi man nila makonvict si Sara Duterte, mga kababayan, pinamadali nila yung pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028. At the same time, mahirapan na silang mag-file ulit ng impeachment laban kay Sara Duterte kasi hindi na sila bibigyan ng oportunidad ni Sara Duterte or ng pagkakataon na may makita pang issue sa kanyang pamamalakad. Okay? And then kung i-impeachment si Sara Duterte, mga kababayan, advantage pa rin yun sa kanya kasi nga magkakaroon na ng tahimik na buhay si Sara Duterte, mga kababayan, at hindi na siya i-demand ng mga tao na tumakbo, wala nang susunod sa kanya na media or paninira ng kahit na ano, mga kababayan. Yun nga, kung i-impeach talaga siya. Okay? So, ito lang muna, mag-comment kayo dito sa mga argumentong prinisinta ko. Kung may kung sang-ayon kayo dito, comment kayo diyan. Kung hindi rin kayo sang-ayon, mag-comment rin kayo diyan para malaman din natin, mapag-usapan natin sa susunod na video. And then, yun na nga. I-share and like ng video natin para makita din ng iba, lalo na yung mga sumusuporta dito kay Sara Duterte at yung iba, lalo yung mga neutral. Okay? Yung pakisuyo ko po sana na kung pwede, paki-like and share ng video natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.